Nitong nakalipas na araw, I observed our Earth. At sa China, ay nakita natin kung gaano kalaki ang nagawa ng napakalakas at napakataas, biglang pagtaas ng baha. Ang dami ng kanilang mga bahay na nagiba, gumuho, maski sa Turkey and so on. Napakaraming lugar sa mundo ang nayanig ng lindol. Ay nako, yung iba ay 8 point something sa Richter scale. Talagang napakalakas at yung iba talagang yung gigiba, yung matitibay na mga at matataas na mga building. Nakakarampol sila na parang paper. At yung iba naman, sa China rin ay nakita ko na biglang nagkaroon ng napakalakas na sandstorm. Buong syudad hindi magkakitaan dahil sa sobrang dami. Ang tanong ay, bakit nangyayari ito? May nagsasabing, well, malapit nang dumating ang Panginoon. Well, ito'y parusa sa lahat ng ginagawa natin, and so on. Sa kabilang dako, tinitingnan ko sa pananaw ng biblical na pangitain ang patungkol dito. Ito'y nagpapakita lamang kung anong klaseng pundasyon mayroon tayo bilang mga Kristiyano. Makita natin yung magkakaibang pundasyon. Pag may lindol, mas maganda ang yung mga maliliit lamang na bahay. Kasi hindi siya nagigiba. Mas susceptible yung malalaki at nagkakrak kasi yung kanyang mga pundasyon. Whereas, pag naman may bagyo, ang napaka-susceptible at madali namang mawasak ay yung mga maliliit na mga struktura. At matibay naman ang mga bagay na to. Whatever, ano man yung dumating sa buhay, hindi pwedeng hindi alamin at itest ang pundasyong ating kinatatayuan. Sa ating buhay naman, pwedeng malaman ang ating pundasyon sa pagitan ng mga pagsubok, mga problema, at mga nahaharap nating mga sufferings in life. The question is, if we are facing sufferings, problems, and persecution, and even tribulations in life, ang tanong, are we ready? Let's open our Bibles. Sa chapter 7 of the book of Matthew, we'll be reading 24, verses 24 to 29. And I'm again requesting you to please stand as we read the passage. Okay, sama-sama po nating basahin ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ready, go. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuroang ito, sapagkat nagturo siya na may kapangyarihan at hindi tulad ng tagapagturo ng kautusan. Tayo po ay sandaling tumungo at manalangin. Dakilang Panginoon, you very well know kung sino kami at yung aming kapasidad upang umintindi ng iyong salita. Without the aid of your Holy Spirit and without the illumination of your Spirit, we believe that we cannot understand it. That's why we come in the name of Jesus Christ upang hilingin na aming maintindihan ang mga salitang ito at bumaon sa aming pagkatao at maging bahagi ng aming pamumuhay upang maging matatag ang pamumuhay namin sa aming pakikisalamuha sa sin-sick world na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mensaheng ito. Speak to us, Lord, in Jesus' name. Amen. Please be seated.
The message I would like to share with you this morning is entitled, Be a Wise Builder. Be a Wise Builder. By the way, matagal na po tayo, mula po January hanggang ngayon, pinag-aaralan po natin ay Sermon on the Mount. And I would like to let you know that today is the last message in our Sermon on the Mount. Ito na po yung kahulihang yugto. So I would like na dapat pag-aralan natin at bigyan natin ng pansin ito. We learned that the longest teaching of Jesus Christ recorded in the Scripture, ang tawag po dito ay Sermon on the Mount. Kaya nga po mahalagang ipinakikita sa atin ito. At alam natin na may tatlong bahagi yung pong Sermon on the Mount na ating napag-aralan. This was the part of Jesus' message about the good news of the kingdom. The true righteousness is a matter of the heart. And Jesus was teaching to us, this is how a disciple of Jesus should live. So yun po yung binabanggit sa atin. Ang tanong ay, what kind of life are your life built on? When you look at your life, ang tanong ay, hindi ho kasi ang building o yung bahay, hindi ho yan pagandahan. Kasi kahit anong ganda ng bahay, kahit anong ganda ng bahay, kung mahina naman ang pundasyon nito, ito ay baliwala. Kaya nga mahalaga kung ang pundasyon natin ay tama o maayos. Ang tanong ay ganito, anong klaseng pundasyon nakatayo ang buhay mo? Let's discuss this thing. Ito po'y comparison, kaya po may wise, ibig sabihin may hindi wise. Tingnan natin yung similarities of two builders. Ano po yung similarities nila? Una, both heard Christ's words, yun po ang una. Pareho silang nakarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Tatandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi ho yan innate sa tao. Hindi ho yan andito sa atin, hindi ho yung totoo. Faith is a gift, comes from God, at ito ay nakukuha lamang upon hearing the word of God. Again, mabigat po yung sinabi sa Romans chapter 10 verse 17. Ang sabi, faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Ganoon din po naman sa sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang sabi, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. This is the gift of God, not because of work, lest anyone should boast. So even the faith itself is a gift coming from God. So sila ay parehong nakapakinig ng salita ng Diyos. There are several things that we can notice about these things. Una sa lahat, notice yung sinabi niya, Jesus says, everyone. And Jesus is telling this story. At ito po ay mayroong universal application. Yun ang ibig sabihin niyan. Next is speaks about hearing. The Bible tells us that hearing is very important. Papaano makakapakinig ang isang tao kahit nasa harapan ng ganitong pagtitipon kung natutulog ka naman? So papaano ka naman, ano namang gagawin mo kung ikaw ay andito nga at yung iyo namang isip ay nasa ibang lugar, kung ano yung ating kakainin, ano yung ating lulutuin mamaya pagkatapos. Sa makatuwid, napaka-importante ng hearing. Napakahalaga po nito. Because according nga doon sa Romans chapter 10 verse 7, and faith comes by hearing the message, and the message is heard to the word of Jesus Christ. So hearing is very vital in faith, or very vital to faith. And then, Jesus speaks finally, doon sa sinabi niya, these words of mine, salita niya. At ito ay napaka-importante. The emphasis is not on the word or the speaker's word. It is a matter of whether the speaker is speaking the word of God. Napakarami po ngayon ng mga mensahe na isinishare sa television, sa ganito, nakalimitan ang tawag po namin ay preachimony. As if na yung buhay ng speaker ang siyang dapat kainin at ipakain sa mga tagapakinig. Hindi ho totoo yun.
Ang sabi po ng banal na kasulatan, at ito po ay napakahalagang responsibility ng isang pastor. Preach the word. Hindi sinabing preach your word. Preach your experience. Yes, you may have a good experience, but it is not fitted para pakainin at ipakain sa mga tao. We should not have an option na ipakain ang mga opinion ng sinumang mga pastor. Ang importante po ay yung salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na maintindihan na ang isang tao ay talagang nakikinig ng salita at pinakikinggan natin ito. Paano natin malalaman yon? Well, tayo po ay bukas yung Biblia. Pangalawa, both hearers built their own house. Nagtayo sila pareho, hindi lamang po both heard Christ's words. Parehong nakinig ng salita ng Diyos at pareho silang nagtayo ng sariling bahay. At ang nakalagay doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10, pakibasa nga natin yon, tingnan nga natin kung anong binabanggit doon. Sa Tagalog, sa English kasi ganito, each one should be careful how he builds. Bawat isa, okay, pakibasa po natin. Ready, go. By the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. So kung ikaw'y magtatayo ng building, dapat ay itayo natin na mayroong care o atin dapat ayusin at dapat ating bigyan ng napakagandang ang tawag dito, kinakailangan maging maayos at matindi yung ating paggawa ng ginagawa nating building. Dahil for all you know, baka isang araw habang nagkakatipon, kagaya ng nakikita natin sa iba, bigla na lang babagsak yung bubong. O di kaya may kung ano mangyayari. Dahil hindi maganda ang pagkakatayo. Ang bawat iglesia na itinayo sa harapan ng ating Panginoon, dapat ang pundasyon nito ay ang ating Panginoon. Pero importante rin sa bawat isa na makita natin kung ano yung ilalaman, ano yung pundasyon na mayroon doon. At sa church natin, may tatlong napakahalagang direksyon ang mananampalataya na dapat nating tingnan. Una sa lahat, huwag nating kalimutan na dapat ang church ay turuang magmahal sa Diyos. Nakalagay po doon sa Great Commandment, Thou shalt love the Lord your God with all your heart. Dapat ang mga mananampalataya are lovers of God. Are you? Guys, are you lovers of God? Hindi mo ba kayang ipagpalit siya? Kahit inaantok? Kahit pagod? Hindi mo ba siya kayang ipagpalit? O di kaya, pag sinasabi nating mahal talaga natin si Lord, hindi ho talaga po pwedeng ipagpalit sa anuman. Pero nagtataka ako dahil maraming mga tao ngayon ang nagsasabing mahal nila si Kristo. Mahal nila ang Diyos. Pero mas masarap matulog. Lalo pag Saturday. Di ba? Ang sarap matulog ng Saturday. At gigising ka ang hirap gumising sa umaga ng Sunday. Ayaw ko kung anong meron. Pero alam nyo, ang pagmamahal ay nagbibigay ng pampagaan ng motivation upang tayo ay gumising at kahit medyo malamig ngayon ang tubig ano? Kahit malamig ang tubig, tuloy lang. Because ang pag-ibig ang nagbibigay ng motivation to do so. Do you love the Lord? Then you have to prove it. Huwag mong sabihin lang yan. Pangalawa, tatandaan natin, maski sa church po natin, if you are lovers of God, then yung mahal ng Diyos ay dapat mahalin din natin. Ano yung sabi ng Panginoon utos sa church? Ang sabi, go and make disciples. Hindi niya sinabing, go and attend worship. Yun lamang. Hindi ho yun. Ang utos ng Panginoon is the Great Commission. Go and make disciples, not converts. Kung ikaw ay isang mananampalataya at matagal ka ng mananampalataya at wala ka pang nadadala kahit isa, masasabi kong you are a disobedient servant of the Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Again, natatandaan ko dun sa aming
webinar na ginawa ko, dapat i-identify natin sino ba ang customer sa church na to. Alam natin sa Jollibee, alam na alam nila kung sino ang customer doon. Ang customer sa Jollibee, alam na alam nila at saka sa McDonald's. Hindi ho matatanda. Bakit doon sa McDonald's at saka sa Jollibee, bakit may mga laruan? Kung ang target nila ay matatanda, ba't may mga pambatang laruan? So ang target nila ay mga bata. Pero ang bata ba pupunta sa Jollibee at sa McDonald's nang wala ang magulang? Utak. Tawag dyan, wise. Magtatayo ka ba ng church na ang parokyano mo o ang iyong customer ay mga miyembro? Huwag niyong isipin na ang mga member, ang customer ng church, ang bawat miyembro is a minister of the Lord. Parang wala akong napapakinggan ng amen doon. Every member is a minister of the Lord. Parang lumalabas sa ilong. Ito po ang binabanggit ko. Every person with Christ is a missionary. But every person without Christ is a mission field. Dalawa lang yon. Sinasabi pong dalawa lang ang uri ng church na nag-exist sa mundong ito. Either you are warehouse or you ano bang minamanufacture sa GCC Santa Rosa? Nung una, ang church, araw-araw mainaragdag ang Diyos ng mga naliligtas. Ngayon, mukhang kahit isang taon, mukhang mahirap makadala kahit isa. Because of the unconcerned and apathetic, mali rin po siguro ang target ng mga mananampalataya. Ako'y naniniwala na dapat nagkakaisa tayo. Dapat you must know your mission, and your mission is to go and make disciples. At ang bawat isa sa atin ay dapat maging servant leader of the Lord. Payag ba kayong servant leader of the Lord? Parang wala. Payag ba kayo maging servant leaders of the Lord? So dapat tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo ang dapat pinaglilingkuran. Ang sabi ni Kristo, I came not to be served, but to serve, and to give my life as a ransom for many. Dapat ganun po ang gawin natin. Both heard the word of God, or Christ's words, and both hearers built their own house. Nagtayo sila. Each one should be careful on how he builds. And at the end of the day, you don't get to go back and rebuild. You can only build on what you have already started. And at the end of your life, you don't get back to go and rebuild again. Hindi ho ganon. You must present your whole life to God on the judgment day, just as it is. Both men in Jesus, doon sa istorya niya, sila ay nagbigay sulit. Pangatlo, both houses were tested. Both houses were tested. Yung pong houses na yon, hindi pwedeng i-test, hindi pwedeng hindi i-test. At ang nakalagay dyan, Jesus uses identical language to describe the testing. Sinasabing, the rain came down, and the stream arose, and the winds blew and beat against that house. Both builders built a house, and both houses were tested by the storm. The idea here is that we will encounter storms in life. Nakukuha po natin. It may be a loss of job, health problems, marahil health problems, loss of a child or loved one. But when the storm hits, it is time of testing. Dapat po maging handa tayo rito. And the trials of life will reveal what kind of faith you have. Ito po ang nagpapahayag kung anong uri ng pananampalataya mayroon tayo.
Sa 1 Peter chapter 1 verse 7, it says here, "This have come so that your faith may be proved genuine and may result in praise and glory and honor of Jesus Christ is revealed." The Bible uses storms imagery, not just for storms of life, but also a symbol of final judgment. Even if you get through this life without much difficulty or struggle, we will then be tested one of these days. Hindi pwedeng hindi tayo humarap. Tatandaan ko noong ako'y bata pa, nagkaroon kami ng excursion. At alam niyo, nung araw, sapagkat ako'y taga-bundok, nang kami mag-excursion, ang isa naming pinuntahan ay yung bang factory ng Coca-Cola. Namamangha kami dahil may iba-ibang pinagmumulan eh. Magsisimula doon sa mga bote, nililinis, nilalagyan ng, parang linis na linis. Pagkatapos nakahanay yung mga bote. Tapos yung mga boteng yan nakahanay, babagsak yun doon sa may patungo doon sa may lalagyan ng Coke. Tapos yan, dire-diretso, tapos biglang tatakpan, takip ng ganon. Tapos diretso yan patungo doon sa conveyor at babagsak na lang yun sa lalagyan ng mga anong tawag dito, yung lalagyan mismo ng Coke. At inaman ay nilalabas. Para nakikinikinit ako, bawat isa sa atin ay nakahanay and we will face God on the judgment day. Tanong, are you ready? Handa ba tayong humarap? If you will be tested by storms in life, yung pong storms na tinatawag, mabibigat ho yan. Mga pagsubok at mga problema sa buhay. Kalimitan, kung anong attitude meron ka, galit ka ba? O matutulog ka? May isang lalaki na nag-apply sa isang bukirin at ang sinabi niya, nang tinanong, anong qualification mo para ikaw ay tanggapin ko bilang isang bodegero? Sabi niya, well, sa oras ho ng bagyo, ako po'y madali ho akong makatulog. Medyo nainis yung pinag-a-applyan sapagkat sa oras ng bagyo, natutulog siya. Anyway, binigyan niya ng pagkakataon at bumagyo nga. At nang bumagyo, tulog nga yung tao. Pero nakita niya yung kanyang bodega ay malinis at maayos. Kaya pala, confident siya na yung kanyang ginawa, hindi, kahit bumagyo man, kahit anong mangyayari, walang kahit anumang damage at makakatulog siya ng maayos. Tanong, makakatulog ba tayo ng maayos during the judgment day? Because our houses will be built, will be tested. Tingnan natin yung sinabi po ni Charles Spurgeon. Ito po ay ang tawag po nila diyan ay Prince of the Preacher. Sabi niya, whether your religion be true or false, it will be tried. We must all face the storms of final judgment, and everyone will be tested in that day. That's the third similarity. Both houses will be tested. Between the two builders in their houses, both heard the message or the word of Jesus Christ, both built their houses, both houses will be tested. Pangdalawa nating titingnan, there's strong differences. Ano naman yung kaibahan ng dalawa? Kasi nakita natin yung similarity nila. Una, in matter of obedience. The first difference actually of the builder is this. One of them put Jesus' word into practice. Yun ang makikita natin. Whereas the other one did not. Yun ang pagkakaiba. Yung isa, they put into practice. Sabi po ng Panginoon, everyone who hears this word of mine and puts them into practice, yun ang kaibahan. But sinabi doon sa second one, everyone who hears this word of mine and does not put them into practice, yun ang kaibahan na sinasabi. The main difference here, doon sa mga listener, pareho naman sila nakinig, pareho sila napakinggan, pero ang problema, yung isa hindi isinagawa, yung isa naman isinagawa. Ang tanong ay ganito,
Bakit may mga mananampalatayang ang bilis lumago? At bakit may mga mananampalatayang ang bagal? Tatandaan ko yung aming biruan ng mga estudyante ko. Yung isang estudyante ko kasi ay nag-birthday. At ang sabi nung isa, kasi hindi mo ipinalala move eh. Sabi nung isa, baka turtle move. Kaya hindi pa dumarating hanggang ngayon. Turtle move, hindi lala move. Bakit mabagal? Tatandaan natin, depende ho yan sa attitude at obedience ng isang mananampalataya. Ang iyong mabilis o mabagal na paglago ay depende na sa attitude or acceptance ng isang tao. Wala ho yan sa Panginoon. Nasa mananampalataya kung ikaw ay susunod o hindi. Reading of the Bible, going to church, listening to sermons, these are all good in themselves. But, ang tanong ay, are you doing what you hear? The contrast in Jesus' story is not between hearing and not hearing. The contrast is whether they practice or not. Yun po ang problema. It's not the hearing. It's not the word that they heard. It's something that put into practice. So yun po ang kaibahan ng tao. Question. Gaano na karaming sermon at mensahe ang napakinggan natin? Tanong kayo, gaano karami ang ginagawa natin? Yun ang malaking problema ng mga mananampalataya. The second is that yung kanilang mental capacity. Pakibasa nga natin yung Proverbs chapter 8, verses 35 to 36. Tingnan nga natin kung anong binabanggit dito. Proverbs chapter 8, verses 35 to 36. Pakibasa po natin. For those who find me find life and receive favor from the Lord. But those who fail to find me harm themselves, and all who hate me love death. Matindi. Ang mental capacity, ang ibig sabihin natin dito, Jesus is calling one of them wise and the other one is foolish. At alam natin kung ano ang kaibahan nito. These are wise people who not only hear the Word of God, who not only heed the Word of God, but they practice, they put into practice. Ang tawag ng Panginoon is wise. Pero yung nakinig ng salita ng Diyos at itinabi, saka na lang, kalimitan mga katangian ng Pidoy yung saka na lang. Tawag natin ay manyana habit. Tsaka na lang. Tsaka na lang. Tapos malilimutan din naman. Kapatid, ang sabi po ng Panginoon, there must be urgency of putting into practice the message of the Lord. For all we know, hindi natin alam kung kailan ang katapusan ng buhay natin. O di kaya ay ang katapusan ng mundo. Whoever finds me, finds life, and who receives favor from the... So ang sarap, pag sino man ay sumunod sa ating Panginoon, finds favor. At napakaganda. Ang tanong ay, are you a wise person or are you a foolish one? Have you been living your life foolishly, wastefully, and haphazardly? The first step towards the path of wisdom is admitting your foolishness before the Lord. Yun ang napaka-importante. And God is receiving each one of us. Mas mabuti po sa Panginoon yung we declare bankruptcy. Because yun ang gusto ng Panginoon na kanyang lalagyan ng kanyang karunungan. Kesa dun sa marami na akong alam, saka na lang. Hindi ho pwede yun. Sa Panginoon, mas importante sa Kanya. Ang tayo ay nagdi-declare na wala tayong alam. Pangatlo, in material they used as house foundation. Yan po ang diferensya nila. Yung materyales na ginamit nila bilang pundasyon. At ang ginamit nung isa
ay rock at alam natin, sinasabi ho na ang mundo pala natin, mayroon parang lugar na matigas po. Yun pala ang kinakailang puntahan. Sa Hong Kong, pag pupunta kayo, at maski naman yata dito sa Pilipinas, makita mo ang building na kaganon ang taas. Pero wala kang makikitang building na walang ilalim na malalim pa doon. So meron silang hindi lang basement, naroon pa sa ilalim na ilalim. So bago ka makapagtayo ng mas mataas na building, sinasabi ho na mas mataas ang building, dapat mas malalim din ang pundasyon. Ang tanong, anong klaseng pundasyon mayroon ka? Mabigat ang iniisip ng Panginoon para sa atin. Sinasabi ko ito dahil napaka-importante sa mananampalataya ang kinatatayuan, yung pundasyon natin. Sabi po ay ganito pag ang ating bahay, kahit anong ganda niyan, pag ang pundasyon niyan ay mahina, it will collapse. Kahit anong i-decorate mong anong ganda diyan, pagdating ng pagsubok sa buhay, gibayan. Hindi po importante kung gaano klase at gaano kataas ang pinag-aralan mo. Ang importante ay gaano ka kalapit sa Panginoon mo. Napakarami tayong kilalang mga tao ngayon na mga may pinag-aralan, natataas ng kanilang pinag-aralan at ang yayaman nila. Pero pag dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, yung iba nagpapakamatay. Yung iba tumatalo na lang sa building. Yung iba nagbabaril. Because ang kanilang pundasyon ng buhay ay hindi nakaangkla sa rock of all ages, kay Jesus Christ. Kapatid, alam ko may mga pinagdaanan na kayong matitinding mga pagsubok. Amen ba? Bakit buhay pa? Ibig sabihin matindi ang tinatayuan nyo ngayon. Tatandaan natin, yayanigin at yayanigin pa rin ang ating pamumuhay. Ang inyong pagsasamang mag-asawa, ang inyong pamilya. Pero huwag kayong matitinag. Kung kasama nyo ang Panginoon, siya ang may nagsabi na, I will never leave you. I will never forsake you. What kind of foundation is your life built on? Depende ho yan sa iyo ngayon. At yan po'y makikita isang araw. Ang sabi po'y, for no one can lay any foundation other than the one that is already laid. Jesus Christ. Kahit ano pong uri ng buhay mayroon ka ngayon. Napakarami pong mga tao ang tataas ng pinag-aralan. By the way, kahapon po ay sinabing sa Vatican, mayroon po yatang 5 o 6 na tao, yung isa'y cardinal pa, no? Na kanilang mukhang makukulong ho dahil marami silang kinuhang pera at mukhang mayroon silang sistemang paraan para kunin yung pera. Tanong ay, para saan ganila gagamitin yun? Ay matanda na sila. Tandaan natin, ang tukso ay hindi nawawala kahit ikaw ay matanda na. Tatandaan natin, yan ay pwedeng isang storms in life or storm in life na pwedeng mga mabibigat na mga pagsubok na hindi natin kayang paglabanan. Bilang mananampalataya, maging matatag tayo. Tatandaan ko yung patutuo ni Heidelin Diaz, tama ba? Sabi niya, pinakita niya yung kanyang mga kamay yung kanyang palm, puro kalyo Sabi niya kung ako'y gumibap, pero alam mo, sa ngayon, sinasabing baka about mga 50 million na yung kanyang perang tatanggapin, sana hindi pa nga kulang. At meron siyang mga bahay na ipinangako, sana hindi rin pangakulang. Nangyari yung kay Onyok kasi nangako rin, hindi naman, mga napako. Pero isang bagay ang gusto. Kung siya'y nag-give up, during the time na talagang ayaw, parang hirap na siya. Pero alam nyo, pag ikaw ay may pangarap sa buhay, at tama ang pundasyon ng buhay mo, nang tinanong siya, anong dapat mong gawin pagkatapos na tanggapin yung mga cash na ibibigay sa iyo, isang sinabi niya, bibigay ko yung tithes ko sa Panginoon. Tanong, tapat ba tayo sa Panginoon? Siya, mantakin mo, hindi natin siya kilala na ganon. Pero ibibigay niya yung para sa Panginoon. Alam niya kung ano yung kanyang buhay, saan ito nakatayo.
dumating ang pagsubok sa kanya, ang sabi niya, kung it were not for the Lord, hindi ko naabot ang aking estado sa buhay na ito. Letter D, one house did not fall. Ano? One house did not fall, the other one fell with a great crash. So makikita natin yung isa ay nagiba, yung isa naman ay hindi nagiba. Dahil sa materyales na pagkakagamit. Isang araw haharap tayo sa Panginoon. Mamamangha tayo. Dahil kung ano yung mga bagay na ating ginawa at pwedeng itago natin yan sa harapan ng mga tao ngayon. Hindi marahil alam ng nanay at tatay mo, hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng kung sino yan. It may be, ikaw lang nakakaalam at pwede mong panatilihing walang nakakaalam ng iba dyan. Pero isang araw, that will be revealed in the judgment day. Mas mabuting iayos ang buhay natin ngayon na kasama ang ating Panginoon. Dahil isang araw, babagsak din iyan. At mahirap yung bagay na ito kung babagsak tayo. Pangtatlo, the simple response of the people. Doon sa mensahe, ano naging response ng mga tao? They were amazed at the message of His teaching. Namangha sila sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabing, not only they were amazed, they are not, sabi nila, hindi nila, mantakay mo, ang dami na nilang napakinggang tagapagturo. Sabi, nga siguro sila dahil they were so amazed by the teachings of Jesus Christ. Pangalawa, not only they were amazed by the message of His teaching, but they were amazed by the manner of His teaching. Paano ba siya magturo? Sabi po dito ay may dalawang uri. He taught as one who had authority. Parang siya ay mayroong autoridad. The whole Sermon on the Mount rests on Jesus' authority as the Son of Man, as the Son of God, I mean. Ang sabi, who has the right to do so? At sino may karapatang magturo? Siyempre ang Panginoon. Dahil He owns ang nakalagay sa buong Biblia. At ang kahulian, He ably trampled down the teachers of the law. Kayang-kaya niya talagang, ang tawag dito, kumbaga sa ano ay, itama o di kaya ay ibagsak yung mga katuruan ng mga false teachers. Jesus did not teach like other teachers of the law. Their teacher were always citing the rabbi or that always appealing to the others' authority, other what the Bible says. Kagaya rin po ngayon, they are quoting yung iba-ibang mga preachers, iba-ibang mga ganito. Pero ang tamang tagapagturo dapat ay ang ating Panginoon. At yun dapat ang binibigyan natin ng pansin. Magtatapos ako ngayong umaga sa mensahe na ito. Anong buhay at saang pundasyon nakatayo? What kind of builder are you? Tandaan nyo, it will be revealed one of these days. Akala natin, libre tayo dito. Hindi ho. Isang araw, i-reveal ng Panginoon kung anong uri ng buhay mayroon tayo. So, I'll conclude by saying, do what Christ teaches us and do it wholeheartedly. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, gawin natin. Yes, it may be mahirap. Meron ba namang, sabi nga ng isa, pati nga pagkain, mahirap din . Yung iba, pagka gustong kakain, gusto nga yatang mayroon pang magaganon . Ano? Para bang si Juan Tamad. Ano? Mahirap. Walang bagay. Ang sabi ng isa, ang hirap kaya ng may trabaho. Sabi ng isa, lalong mahirap kaya pag walang trabaho. Kasi wala kang ginagawa, hirap na hirap ka. Sabi niya, mas mahirap daw yung walang trabaho. Dahil iniisip mo, magtrabaho ka pa lang, talagang hirap na hirap ka na. Number 2, delete all unbiblical teachings in your life. Ano mang mayroong unbiblical. Halimbawa, ano po yung pundasyon ng dalawa? Yung isa buhangin. Bakit buhangin? Madali hong maghukay sa buhangin. May katamaran.
Gusto niyang madali yung pagkakagawa ng kanyang bahay. Hindi doon sa bato na masasaktan yung kanyang kamay, isoon. Matatagalan ito na mailagay. Ang isang tao na marunong, hindi baling magtagal, basta ang pinakamahalaga, sigurado at matatag. Yung isa madaling nagawa dahil madali sa buhanginan. Pero alam natin, loose ang soil nito. Pangtatlo, depart from humanistic tendencies and practices. Ano po iyon? Ano po yung mga practices, mga human practices and tendencies? Well, ang tendency natin makinig, saka na lang ito ilapat. Well, ang isa pa nating sinasabi, well, ano ba yung kung ano yung gusto ng marami, doon ako. Hindi ho ganun eh. It is not what people wants. It is not what people demands. It is what Christ commands. Arang kahulihan, deliver and share God's message purely. Ang Panginoon Kristo, wala siyang sugar-coated kind of teaching. Basta sinabi niya ito yon. Wala siyang tago-tago, wala siyang kung ano-anong mga dekorasyon. Hindi ho dapat dinidekorasyonan. Ang salita ho ng Diyos ay dapat ipangaral ng buo at tama. Tanong, what kind of builder are you? What kind of builder are you? Nabanggit ko na itong ilustrasyon na to, but for the sake of emphasis, I would like to repeat it for you. Isang retiring na engineer ang inutusan ng kanyang manager kasi naging tapat siya doon sa kanyang manager ng mahabang panahon. Mahigit na 40 taon na siya na naglilingkod doon sa kanyang amo na yon. At nang siya ay magre-retire na, ang sabi ng kanyang amo, before you retire, I'll be giving you isa sa pinakakahulihang project mo. Sabi niya, ano po yun? Isang bahay. Gawan mo ito ng plano at gawan mo ito ng budget. At sabihin mo lang, aalis ako, patungo ako sa ibang bansa. At pagtapos na yan, sabihan mo ako at babalik ako kaagad. Yes po. Knowing that it was his only and last project that before he retired. Yung kanyang katapatan ay parang nag-wane. Parang nagtipid. So kung 5 bakal, gagawin lang niya sigurong 3 bakal. Pag 5 semento, gagawin niya sigurong 3 semento lang. So lahat ay mayroong tinatawag nating parang, maganda yung pagkakagawa ng bahay, parang ganun din. Pero hindi siya yung dapat, hindi siya yung tinatawag nating ayon sa plano. And to make the long story short, nang magtapos na, tumawag siya doon sa kanyang amo at sinabing, I'd like to report that the project that you have given me, the last project that you have given me, ang sabi, tapos na po. Ang sabi niya, ngayon, bukas na bukas din ay andyan na ako. At during that time, yun din yung panahon ng tinatawag nating pag-retire niya. At nagkaroon ng pagkakatipon doon sa bahay na ipinatuyo niya, yung kanyang last na bahay. At ang sabi, ito rin yung okasyon na pinakakahulihang project ng taong ito. At dahil sa 40 taong mahigit na siya naging honest na aking isang empleyado o manggagawa, nais natin siyang parangalan ngayong gabi. Ang kanyang pagre-retire is fitting na ibigay. At sinabi niya, tinawag niya yung lalaki, bago ka mag-retire, gusto kong ibigay ang susi ng bahay na to. Yung bahay na ginawa mo, yun ay para sa iyo. Hindi niya malaman kung ano yung kanyang gagawin. Dahil yun yung kanyang titirahang bahay. Alam niyang kulang, walang kalidad. Alam niyo, pwedeng ganyan din tayo. Sa pagmamadali, sa pagtitipid, sa paggaganito. Pwede na. Ang ating prinsipyo, pwede na siguro yan.
Isang bagay ang gusto kong sabihin sa iyo. Isang araw ang ginawa mo ngayon ay babalik din sa iyo. Kagaya ng lalaking iyon. Are you a wise builder? My suggestion, be a wise builder. Let us pray. Father, thank you so much for your word. Thank you for reminding us na walang ginawa, Panginoon, kami sa bagay na to at sa mundong ito nang hindi babalik sa amin. Tulungan mong makita namin, Panginoon, ang value ng bawat ginagawa namin. At alam namin, Panginoon, ang prinsipyo ng sowing and reaping, whatever we do, whatever we sow, that we will reap. Tulungan us mag-ita nito, makapagbigay sa amin ng kaisipang mamuhay kami ng tapat at maging wise builders kami. In Jesus' name, amen.